Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mayang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Sa isang tahimik na baryo sa Visayas, naninirahan si Jello, isang 28 taong gulang na binata. Masikap, mabait, at mapagmahal sa kanyang pamilya. Kilala si Jello sa kanilang lugar bilang inspirasyon ng mga kabataan. Sa umaga ay nagtitinda ng mga produkto online at sa gabi naman kumukuha ng night classes upang matapos ang kanyang kursong business management. Dahil sa kanyang sipag, unti-unting gumaan ang buhay ng kanyang pamilya. Nakapagpundar sila ng tricycle, maliit na sari-sari store, at unti-unting naayos ang dating sira-sira nilang bahay. Subalit, ang kasipagan ni Jello ay nagbunga rin ng inggit. Isang lihim na damdamin, unti-unting magiging sanhi ng kanyang pagdurusa. Nagsimula ang lahat isang linggo bago magpasko. Nagising si Jello na may matinding sakit ng katawan. Parang may mabigat na nakapatong sa kanyang dibdib. Ang akala ng mga magulang ni Jello na si Mang Romy at Aling Clara na simpleng pagod lang. Kung kaya naman, pinilit nilang ipahinga muna si Jello. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, lalo itong lumalala. Nawalan siya ng ganang kumain, mabilis mapagod, at tila laging tinatakasan ng lakas. Minsan ay nasusumpungan siya ng kanyang ina na nakatulala sa kisame, walang kibo, at tila laging nakatitig sa kawalan. Pinatingin si Jello sa mga eksperto, dinala sa 3 ospital, pero lahat ng resulta ay normal. Wala raw makitang sakit. Psychological stress lang siguro, sabi ng isang doktor. Pero ang magulang ni Jello ay ramdam. Hindi ito ordinaryo. Isang gabi, habang nakaupo si Jello sa beranda para kahit papano'y makahinga ng sariwang hangin, may dumaan sa harap ng bahay nila. Isang lalaking may edad na, mukhang taga-malayo at panay ang sulyap nito sa kanya. Pero hindi ito basta tumitingin. Tila may binubulong sa hangin habang pinagmamasdan si Jello sa kamarahang umiiling. Sa mga sumunod na araw, palaging napapansin ni Aling Clara ang matandang lalaki tuwing hapon. Palakad-lakad sa kalsada, dumaraan, tumititig kay Jello, at tila may binubulong. Sa una, hindi ito binigyang pansin ni Aling Clara. Akala niya sadyang mausisa lang ito o nagkakataon lang. Hanggang isang hapon ng Biyernes, habang nagwawalis si Aling Clara sa bakuran, biglang lumapit ang matandang lalaki. May mabigat na tingin nito at mariing sabi,
Ale, may kumukulam sa anak ninyo. Hindi ito ordinaryong sakit. May taong may inggit sa kanya at hindi ito malayo sa pamilya ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Clara. Gusto sana niyang itaboy ang matanda dahil sa takot. Pero sa puso niya, may bahaging naniniwalang totoo ito. Sa panayam ng matandang manggagamot na si Mang Kaloy, isang dating kilalang albularyo mula Antique, nagbugat ang lahat mula sa inggit. Hindi raw ito basta kulam. Isa itong ritual na pinagbubuhusan ng matinding galit. Isang uri ng paninibugho na hinugot sa kadiliman. Pinipigilan ang anak ninyo sa pag-angat. At hindi lang basta pinipigilan, gusto itong ipahamak. At ang mas masaklap, isa ito sa mga kamag-anak ninyo. Bumigat ang pakiramdam ni Mang Romy at Aling Clara. Sa isip nila, sino kaya sa pamilya nila ang kayang gumawa nito? Pinayuhan sila ni Mang Kaloy na huwag basta-basta magtuturo ng daliri. Mas mabuting ituon ng atensyon sa paggamot kay Jello. Pero, kailangan daw ng ritual. At hindi basta-basta ritual. Kailangan ng tulong ng kalikasan, dasal, at pagsasakripisyo. Isang gabing kabilugan ng buwan, sinimula ni Mang Kaloy ang ritual. Sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay nila Jello. Pinapunta si Jello. Nakaupo sa gitna ng bilog na asin at dahon ng sambong. Umiikot sa kanya si Mang Kaloy habang sinisindihan ng insenso at binubulungan ng dasal sa lumang wika. Bigla, nagsimulang magsuka si Jello ng itim na likido. Parang itong langis na may amoy na nabubulok. Doon, nanghina siya ng todo at tila nawala sa ulirat. Lumapit si Mang Kaloy sa mag-asawa at sinabing, Nagsisimula ng bumitaw ang kulam, pero hindi pa ito tapos. Kinabukasan, may napansing kakaiba si Aling Clara. May isang babaeng pinsan si Mang Romy ang napadaan sa bahay nila. Palagi itong mabait, malangiti, pero ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanila. Bigla-bigla itong nagmamadaling umalis nang makita si Jello sa biranda. Sa loob ng 7 araw, itinuloy ni Mang Kaloy ang mga ritual. Araw-araw, may iba't ibang gamit, balat ng sibuyas, itim na kandila, tagta ng kahoy, at dasal. Lalong bumuti ang lagay ni Jello. Nagsimulang bumalik ang gana sa pagkain. Lumakas ang katawan at bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Hanggang isang araw, isang matandang babae ang sumugod sa kanilang bahay. Ito ang ina ng pinsan ni Mang Romy. Umiiyak. Humihingi ng tawad. Anak ko, siya ang may gawa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanya. Naiinggit sa pag-angat ni Jello. Akala niya habang umaasenso kayo, lalo kaming napag-iiwanan. Doon lang nila natiyak kung sino ang may gawa. Ang pinsang palaging nakangiti, tumutulong-tulong patati. Pero may kinikimkim na matinding inggit. Nagpasya ang pamilya ni Jello na hayaan na ang panahon ang bumalik sa kanya. Bagkos, ipagdasal na lamang. Pero ang sino man ay hindi makakatakas sa hustisya ng kalikasan.
Lumipas ang buwan, gumaling si Jello, bumalik sa trabaho, at lalo pang umasenso ang negosyo. Ang pinsan, bigla na lang lumayas sa kanilang bayan. Dinala ang kahihiyan at sa mga balitang kanilang naririnig. Lalo itong naghihirap, nagkasakit at walang sinumang gustong tumulong. Sabi ni Mang Kaloy, Ang kulam, hindi lang panira ng katawan, panira rin ng konsensya. Lahat ng masama, babalik sa gumawa. Hindi kailanman matatalo ng dilim ang taong may dalang liwanag sa puso. Maging mapagmatsyag sa inggit, sapagkat minsan ito'y nagmumula sa mga taong malapit sa atin. Ang kabutihan at sipag ay may gantimpala, ngunit kailangan bantayan ang panalangin. Ang kalikasan at kabutihan ay may sariling paraan ng pagbibigay hustisya.